Magandang araw po sa inyong lahat at higit sa lahat sa mga kapatid kong guardians. Kasama ko po ngayon dito sa opisina ng Guardians Stop Global Warming Foundation, ang mga tinitingalang founder ng Guardians na nanggaling sa iba't ibang paksyon. Kasama na dito ang aming presidente na si Founder Jim Ray, na kumakatawan sa UGP, at ang aming vice na si Founder Mahal na kumakatawan sa Exodus ng Cavite. Kasama rin din namin dito ang aming operations, si Engineer Ray Toledo na kumakatawan sa Pangasinan, at ang inyong pong lingkod na ngayon ay kumakatawan ng Guardians Stop Global Warming Foundation. Guardians pa rin ang ating pag-uusapan. Ang artikulong ito ay isinulat para sa lahat ng miyembro ng Guardians sa buong kapuluan at sa mga miyembro ng Guardians na nasa ibang bansa. Guardians, it's time. An eye-opener. Pumunta tayo sa legalidad ng paksyon na inyong kinaaniban. Excuse me. Hindi sapat at batayan ang pagkakaroon ng marka, tato, at karga ng Guardians upang masabi na ikaw ay isang tunay at lehitimong Guardians. Kinakailangang legal at naaayon sa batas ang ating pinapasukan, kinikilala at kinaanibang paksyon o tinatawag na agropasyon. Ano-ano ang mga pamantayan at batayan ng pagiging legal at naaayon sa batas na paksyon ng Guardians upang masabing ito ay isang lehitimo? Number 1, rehistrado at may ginagamit na Securities and Exchange Commission o SEC registry number, kung saan ay nakatala at nakalagda ang mga nagtatag nito as incorporators. Ikalawa, ang lahat ng members and officers ay nakatala at nakalagda sa pinamamahagi ng Securities and Exchange Commission na tinatawag na Red Book. Kabilang ang mga magiging membro pa sa hinaharap. Ito ay pinapasa sa SEC kapag puno na at papalitan naman ng SEC ng panibago. So, ibig sabihin, nakarehistro kayo bilang isang membro. Pangatlo, ang inyong organisasyon ay kinakailangang recognize, may certification at rehistrado sa barangay, sa syudad o munisipalidad kung sang address nakarehistro sa Securities and Exchange Commission ang inyong main office. Ang SEC ay nagbibigay lamang ng 30 araw upang gawin ito. Kung hindi ay mapapabilang ang inyong organisasyon sa floating status. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki kung meron nga tayong SEC pero hindi naman tayo nakarehistro sa munisipalidad o maging sa barangay. Ikaapat, kung ang inyong faksyon o organization ay magsasagawa ng mga fundraising projects, activities at lalo na ang solicitation, kinakailangan ang pagpaparehistro sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, kung saan isasagawa ang fundraising on fair region basis or nationwide coverage. Ikalima, kailangang nakarehistro sa Bureau of Internal Revenue at may resibo o official receipt kayo kapag kami nagbigay o nag-donate sa inyo. Ika-anim, may sariling constitution and bylaws na umiiral at ipinapatupad na inaamyendahan ng majority ng mga leaders. Dahil kung wala, mangangapa tayo kung ano ang bawal, kung ano ang hindi. Pangpito, ang lahat ng miyembro ay nagtataglay ng ID, Certificate of Membership, or Appointment Order. Hindi ko tinatawaran ang pangkasalukuyang status o kalagayan at kakayahan ng bawat paksyon at mga magsisipagtatag pa. Ang Guardians Stop Global Warming Foundation Incorporated ay umiintindi sa kasalimuotan at guguguling panahon at malaking gastusin upang maisaayos at maging legal ang inyong paksyon. Kung kaya't kayo ay inaanyayahan namin na maging kabahagi o affiliate faction or organization dito sa ating Guardians Stop Global Warming Foundation Incorporated. Ibibigay namin ang karapatan sa inyo na maging bahagi, kamtan ang mga benepisyo at gamitin ang lahat ng mga legal na dokumento. Kasama na ang feasibility studies at project plans ng Guardians Stop Global Warming Foundation sa pamamaraan na hindi ninyo tatalikuran ang inyong mga kinikilalang leaders o paksyon o organisasyon. Hindi nyo kinakailangang talikuran kung saan man kayo nakaanib. Bagkos ay sama-sama nating isusulong ng may pagkakaisa ang pagbuo ng One National Guardians Movement
na wala tayo sa ngayon. Ano